Innamal a'malu bikhawatimiha. Ang pagbabasihan ng Allah ang mga huling gawain natin. Ano ngayon kung ikaw ay napakarami ng mabuti mong gawain, pero sa bandang huli ng buhay mo ay naging ikaw ay isang kaslan? Ibig sabihin, ikaw ay tamad na tao. Pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain. Ano? Anong hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nas ilallah subhanahu wa ta'ala ay an-nas yudkhilus surur alan nas. Pinaka mamahal ng Allah sa mga tao ay siyang tao na nagbibigay lagi ng kabutihan, kasiyahan sa mga tao. Ibig sabihin, hindi nagpapaproblema sa tao, hindi pabigat sa mga tao, datapwat marami siyang nagagawang kabutihan at tulong sa kapwa-tao. Ano yung hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ang pinakamabuting tao ay ang tao na pinapakinabangan ng mabuti ng kanyang kapwa-tao. Yun sa isang mga patungkol sa tao. Pero sinabi din ni Propeta na ang pinakamagandang gawain na kalugod-lugod sa Allah, na pinakamamahal niya na gawain ay ano? Anong gawain? Ha? Okay, ano specific dito sa hadith dito, maganda itong pagkaano nila eh. Bukod pa dun bro sa sinabi mo na innallaha yuhibbul abda idza amila amalan ayyutqina. Isa sa pinakamamahal ng Allah, mahal niya sa kanyang alipin ay ang alipin niya na gumagawa ng mga gawain sa kanyang trabaho o pagsamba sa Allah na pinagbubutihan niya, na pinaghuhusayan niya. Pero itong isang hadith na sinabi ni Propeta, isa sa mga pinakamamahal ng Allah na mga gawain ng kanyang alipin ay ang gawain na ano? Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah al-amalu adwamuha wa inqal. Tingnan niyo yun? Pinakamamahal ni Allah na mga gawain ay ang gawain na tuloy-tuloy, maski kunti lang. So balikan natin. Ano ngayon ang silbi ng mabuti mong mga gawain noong mga nauna? Nagtauba ka sa Allah, nagbigay ka ng mga ganyan-ganyan, gumawa ng masjid, nag-hajj, nag-umrah, nag-aaral, lahat. Pero bandang huli ng 10 araw o ilang buwan na mamamatay ka na, nawala na yung lahat ng mga mabubuting gawain na ginagawa mo noon. Anong ginawa mo? Naging kaslan ka na, nabago na ang puso mo, hindi ka na nagdarasal, hindi ka na nagbibigay, hindi ka na nag-uumra, hindi ka na nag-hajj, at hindi ka na sumasama sa mga gawaing kabutihan o pag-aaral, nawala na ang saysay ng lahat ng mabuti mong gawain. So ano, kung kukunin natin, ang pinakamahal ng Allah ay gawain na tuloy-tuloy. Maski kunti lang. Di ba? Yung kunti na yon na tuloy-tuloy, magiging bundok yon. Kaysa sa naging bundok una, naging ningas kugon ka, bandang huli wala. Kasi pagbabasihan ay ano ang mga huling gawain natin. Kaya mga kapatid, payo ko sa aking sarili at tayong lahat, at sa lahat ng mga nakikinig, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na panatilihin tayo sa pananampalatayang Islam at paggawa ng kabutihan na tuloy-tuloy. Kasi may mga tao na gumagawa ng tuloy-tuloy pero bandang huli nawala na.